Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 32, talata 1 hanggang 6. Humanda si Jacob na salubungin si Esau. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanaim, ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa Tiyo, Laban, at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis chapter 32, verse 7 to 12. Natakot si Jacob at lubhang nabahala, kaya't pinagdalawa niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop, upang kung salakayin sila ni Esau. Ang isang pangkat ay nakakatakas at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac. Tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyo, ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod, ngunit ngayon, sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama, iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po ako sa pagkikita namin patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-32 ng Genesis, versikulo 13 hanggang 20. Kinabukasan si Jacob ay naganda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing, 200 hinahing tupa, 20 barako, 30 gatasang kamelyo na may mga bisiro, 40 inahing baka at 10 toro at 20 inahing asno at 10 lalaki. Bawat kawan ay ipinabahala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay. Magkakaroon ng pagitan ang bawat pangkat. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito? Sabihin mong, ang mga hayop na dala mo'y ipinabibigay ko sa kanya. Sabihin mo ring kasunod na ninyo ako. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Ipinagsabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Iniisip ni Jacob na sa ganitong paraay, patatawarin siya ni Esau. Ngunit kung sila'y magtagpo dahil sa mga alaalang padala niya. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 32, versikulo 21 hanggang 26, at ang sabi, ang mga regalong ito'y nauna sa kanya. Nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog habok ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat ng ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway.
Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buton niya ay nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan," wika ni Jacob. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Good evening, everyone. Our scripture reading for today is from the book of Genesis, chapter 32, verse 27 to 32. 27, at sinabi niya sa kanya, "Ano ang pangalan mo?" At kanyang sinabi, "Jacob." At sinabi niya, "Hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikay nananaig." At siya'y tinanong ni Jacob, at sinabi, "Ipinamamanhik ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan." At kanyang sinabi, "Bakit nagtatanong ka ng aking pangalan?" At siya'y binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan na dakong yaon na Peniel, sapagkat aniyay, "Nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay." At sinikatan siya ng araw nang siya'y nagdaan sa Peniel, at siya'y napipilay sa hita niya. Kaya't hindi kumakain ang mga anak ng Israel ng litid ng balakang na nasa kasukasuan ng hita hanggang ngayon, sapagkat hinipo ng taong yaon ang kasukasuan ng hita ni Jacob sa litid ng pigi. This is the word for today. Amen.